Hindi pa rin tumitigil ang bagyo. Pero hindi rin tayo pwede tumigil. So ngayong araw, meron tayong kukuning sasakyan. At meron tayong driver for today. So nakikita nyo itong Hilux natin. Hindi muna ito ang ating pwedeng gamitin. Dahil naka-park na yan. Safe na yan dyan sa ating lifter. May bumisita na tropa sa atin. Yung mahilig mambudol. So ayan yung Hilux nyo. Pogi din oh. Tara. Sama natin to. Imimit natin sa Star Tollway yung kukunin ang unit. So ito, matindi tong unit na to mga kaibigan. Hindi niya rin alam kung ano. Kaya sasabi ko lang, sumunod lang siya. Pops, magay ka naman sa vlog natin. Ay po. Ay, virgin na virgin? Yes. Yes. Pops, may kukunin tayong unit ngayon. Yes. Alam mo ba kung anong kukunin natin? Ano? Bigyan kita ng mga ng clue. Unang-una, maulan ngayon. Bagyuhan ngayon. So, matik, tol. Pang off-road to. Sarap. Pang off-road. Ito pa isa, automatic. Yan. Ito pa isa, 4x4. Aba, sarap. Patay. Sarap. Tol, 4x4, pang off-road, automatic. Patay na. Pero, ito, yung isa pa, JDM to. JDM pare. 3-door. Tama, 3-door. Alam mo na? Eh, mga kahinaan mo eh. Kahinaan. Mga 3-door. Oo nga, alam mo eh. Alam mo ah. Alam mo ah. 3-door. Siyempre. Basta mga 3-door. Yan mga malulupit. Kalagay ko yung mga nanonood, naaalam na nila. 4x4, automatic, JDM, 3-door. Nako, huli na. Alam na nila yan. Alam na kaya. Abangan nyo yan. Tara, balik muna tayo. At tayo ay passenger princess tayo ngayon. Pero okay lang sa'yo gawin service tong Hilux mo na pogi. Siyempre, para matingnan natin yung after niya, pipicture tayo ngayon. Yan. Wala lamang kung sasama. Baka hindi sumama eh. Sasama yan. Uuwa pa tayo na isang driver niya pag sakali sumama yan. Ako po, kasi 3-door yun eh. Sige. Hintayin nyo na lang mamaya kung saan kami mapapadpad ni Pops. Malapit na tayo doon sa ating pupuntahan. Lakas ng ulan. Dumami lalo yung butas dito, Pops, no? Sa kalsada. Itong mga nag-uulan, parang dumami yung malalalim na butas. Sino? Putol-putol, oh. Basag ang mags mo talaga dyan pag naka-low profile ka dyan. Sige, malapit na. Mamaya, papakita ko sa inyo kung ano yung bibili nating unit. Pero bago natin bilhin, kasi ito ay lumang sasakyan, kailangan i-check natin maigi, pati papeles, at yung kondisyon. At dahil automatic, extra careful tayo. Dahil pag automatic, alam nyo na, minsan may mga delay na shifting yan, may mga kaldag yan. Minsan ang tagal pumasok ng drive, minsan yung reverse ang tagal pumasok. Minsan nakabaon ka na, umaangat lang yung RPM pero yung andar hindi ito kumakagat. Sliding pala. So madami kailangan i-consider pag automatic yung bibilin. Lalo pag luma. Okay? So pero medyo mura lang naman itong bibili natin. Kaya lang, dahil nga JDM o Japan, hindi mo yan mabibili ang pyesa basta-basta dito sa Pilipinas. Kaya kailangan maingat ka rin. Pero inalagaan naman daw ito. Kaya sabi ni Sir, malaki na rin ang naubos niya rito. Inalagaan niya talaga. So, abangan ninyo. Naman na ba, Pops? Ayun o. Ayun o, may nakita ka? Ito na, nandito na kami sa may Petron. Sa may, alam nyo to? Sa may Star Tollway. Ito na oh. Pajero Mini. Pajero Mini or Pajero Junior. Yan ang tawag dyan. Naalala nyo yung ganito natin before? Yung kulay pula, tapos wala siyang flares. So, pakita ko sa inyo ito mabuti. Yan. So, doktor ang may-ari nito. Talagang doktor din talaga. Hindi yung kagaya kong doktor na kotse. Siya, doktor talaga ng tao. So, ni-restore niya ito. Nabili niya ito, tapos pina-restore niya from paint
interior, engine. So medyo malaki rin yung naubos ni sir. Pero kita mo naman, hindi pa to nababuff. Kita ko naman kasi balat suha pa eh. Pero maganda rin ang pagkakabuga. Ganda. So ang cute no. Ito, ang kagandahan nito dun sa ating Pajero na 2-door dati. Ito ay 4x4. 4 high, 4 low. Tapos may fog light. Ang ganda no. Lalo pag na-buff pa to. Kaganda pa to lalo. Tapos papalitan mo pa nung mugs na medyo kakaiba din, di ba? Para may personal touch tayo dito. Alam mo, Field Master yung macho niya dito eh, no? Tapos meron din cladding dito. Maganda, maganda siya. So, nag-close deal kami. Okay naman, feeling ko. Maganda isama sa collection natin to kasi kasing laki lang siya halos ng Starlet. Kumpara nyo dito sa Hilux na dala namin ni Dan. Yan, malaki to. Ito, napakaliit lang. Tignan mo yung parking sinakop po. Wala pa sa gulong halos. So, nakakilis na siya. Imported nga pala ito. So, ayan. Pwede ka magkarga dito. Pwede ka rin magsakay ng tao. Pwede mo rin ito ihiga. Para malaki yung kargahan mo. So, yung ganito ko dati, tawag dito, 600cc lang yon. Ito yung 1100. Sorry, medyo hindi pa ako makasalita ng maayos kasi natutuwa ako eh. Na-excite ako. Hindi ko alam yung sasabihin ko. Gusto ko lang sa inyo i-share. Ayan. So, maayos, working. May mga konting issue. Kagaya nito. Nakatali. Madali na yan. Sa performance, konting-konti lang yung gagalawin natin. Naka-upgrade na siya ng touchscreen. Ayan, automatic siya. Ang isa ko lang nagiging problem dito is 3-speed lang siya. So talagang 80 ka lang dyan. 80, 90. Pag nag 100 ka dyan, medyo maugong na yon. Parang sumisigaw na yung makina. So ayan, 4x4. Magana naman. Kung gusto mo makapunta sa likod, igaganto mo to. Pwede to sipain nung nasa likod para gumanto. O kaya ikaw, dito ka. Yan. So ito yung kanyang original na pela. Ito daw buo pa din eh. Sabi ni Doc eh. So pag tinanggal, pwede ako mag-straight na fabric. Sa engine niya, syempre imported to, dating right hand drive. Nandito yung hilahan ng hood. Ayun, yun na yun. Pwede mo naman yung ilipat dito, kable lang naman yan. Ayun, may pwestuhan nga oh. Pwede mo siyang ilipat. O kaya kung gusto mo, gawin mong power. Push button na lang, parang sa power lock. Pakita ko lang sa inyo yung engine. So, para tayo nag-upgrade dun sa dati nating Pajero Mini. Kasi, ito ay 1100. Yan. Na 4-wheel drive. 4x4. So, okay naman ang engine. Ginasusan din ni Doc yan. Dito, may nakita kong konting coolant dito na tumatapon. So, baka may crack yung radiator. Aalamin ko na lang kung sakali. O baka natapunan lang pagbukas. Pero okay siya. Okay ang kondisyon. Wiper motor, pagod na. Pag winiper mo, tutulungan mo ng kamay sa una. Pero sa body condition, yan. Una yung titignan. Unat ba? Unat siya. Katukin natin. Lata. May konting masilya. Pero manipis lang. Dito banda lata. Dito. Matigas. May laman. Makapal. Medyo makapal. Konti. To, lalo na to. Pag kinatok mo, para na siyang may palaman. Yan. So, naalala ko kasi yung pula ko na ganito, parang tansan talaga yung pag kinakatok mo, annipis, parang ganito. Alam mo yung lata eh. Pero okay lang, magaling ang pintor. Maganda to, setup natin nung parang no? Parang pang off-road talaga, pero pang lang, parang toy car lang. Karakarga mo sa ibabaw ng top load. Lakihan konti yung gulong o kaya kahit yung medyo may spikes. Nalakihan na to eh. 225/70 na yun. So, pwede. Iba lang yung design ng goma. Pero ganito rin yung sukat. 70 series or 65. Pero medyo may spikes. Ewan ko kung makakuha tayo ng ganon.
Kasi maganda to i-setup ng off-road vibes. Kasi ano to talagang 4x4 na legit. Yan. So ayan siya. Naka-upgrade na. So ito yung ni-restore ni Doc. Tawag dito, ano na to Resto mod na. Restored na modified. So yan, may mga in-upgrade na siya. Siguro kung gusto lang natin mas i-upgrade pa balang araw, EPS ang pwede natin ilagay. Electric power steering kasi medyo hindi na siya sobrang gaan dahil nilakihan yung goma. Kung gusto lang naman na sobrang gaan pwede. Kasi ito, yan, konti-konti, normal na, second hand. Tapos ito, baka i-fabric din natin. Terno natin dito kasi magkaiba sila. Minor lang. Gagastos konti pero hindi naman necessary. Pwede na siyang gamitin agad. Okay? So, ipapakita natin si Doc mamaya kasi hindi naman daw siya mahiyain. Pero hindi ko pa ito mauuwi today dahil dito wala siyang service pa uwi. So babalik kami, ito dala namin. Abangan nyo na lang yung susunod na video pag naiuwi na natin tong Pajero Junior. Nakakatuwa, bagong project na naman. Akala ko ba nagbabawas ka na, Doc Chris? Pero ito hindi to masilip sa garahe, maliit lang. Okay na okay pa to. Tara, tapusin na natin.